San Antonio Spurs versus Minnesota Timberwolves Game 6 Preview. Matatapos na ba ng Spurs ang serye laban sa Wolves sa Minnesota papunta sa Conference Finals? Ipinakita ng San Antonio ang malinaw at malaking kalamangan laban sa Timberwolves sa kanilang second round playoff series. Hawak ng Spurs ang 3-2 lead bago ang mahalagang Game 6 sa Minnesota at ang paraan ng kanilang mga panalo ay nagpapakita kung gaano sila kalakas bilang team. Sa kanilang tatlong panalo, tinalo nila ang Wolves sa average na 24.7 points bawat laro, isang indikasyon ng kanilang dominasyon sa magkabilang dulo ng court. Sa kabilang banda, ang dalawang panalo ng Minnesota ay dikit lamang na may average margin na 3.5 points. Bagamat hindi palaging sapat na sukatan ang point differential upang matukoy kung sino ang mas mahusay na team, malinaw sa seryeng ito na mas kontrolado ng Spurs ang takbo ng laro kapag sila ay nasa kanilang pinakamahusay na anyo. Ang pangunahing dahilan ng tagumpay ng Spurs ay ang kanilang kahangahangang kombinasyon ng bilis, depensa, disiplina, at walang sawang enerhiya sa bawat possession. Hindi lamang sila umaasa sa isang superstar. Gumagalaw sila bilang isang organisadong unit na may malinaw na sistema sa opensa at depensa. Ngunit kahit gaano kaganda ang kanilang team play, hindi maikakaila na ang pinakamalaking dahilan ng kanilang kalamangan ay ang presensya ni Victor Wembanyama. Ang young superstar ay naging halos imposibleng pigilan para sa Timberwolves dahil sa kanyang kakaibang kombinasyon ng taas, haba ng galamay, liksi at basketball intelligence. Sa bawat drive papunta sa ring ng Minnesota, laging naroroon si Wemby bilang banta. Kahit hindi siya direktang nakakakuha ng block, sapat na ang kanyang presensya upang mabago ng kalaban ang kanilang shot o iwasan ang pag-atake sa loob. Bukod pa rito, nagagawa rin niyang depensahan ang perimeter at makaapekto sa outside shooting ng Timberwolves. Ang ganitong uri ng depensibong impluensya ay bihira sa NBA, lalo na mula sa isang player na kayang magdomina rin sa opensa. Dahil dito, napipilitang mag-adjust sa halos bawat possession ang team ni Chris Finch. Sa kanilang tatlong pagkatalo, malinaw na nahirapan ang Timberwolves na makahanap ng consistent na paraan upang kontrahin ang epekto ni Wembanyama sa laro. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa ang Minnesota. Ipinakita nila sa seryeng ito na kaya nilang lumaban hanggang dulo at magnakaw ng panalo kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa kanilang Game 4 victory sa home court, pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa Spurs kapag mahusay ang kanilang execution at mataas ang enerhiya ng kanilang mga pangunahing player. Dahil nakataya ang kanilang buong season sa Game 6, inaasahang ibibigay ng Wolves ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling buhay sa playoffs. Nakasentro ang pag-asa ng Minnesota kay Anthony Edwards, na patuloy na nagpapakita na isa siya sa pinakamatitinding young superstar sa NBA ngayon. Kapag agresibo at kumpiyansa si Edwards, nagiging ibang klase ang opensa ng Timberwolves. May kakayahan siyang umatake sa ring, mag-shoot mula sa labas, at gumawa ng mahihirap na shot sa ilalim ng pressure. Ngunit sa seryeng ito, malinaw ding hindi niya kayang gawin lahat ng mag-isa. Kailangan niya ng malaking suporta mula kina Julius Randle, Ayo Dosunmu at Jaden McDaniels upang magkaroon ng tunay na tsansa ang Minnesota laban sa malalim at balanseng lineup ng Spurs. Ang Spurs naman ay hindi lamang umaasa kay Wembanyama. Isa sa kanilang pinakamalaking lakas ay ang dami ng player na kayang mag-ambag anumang araw. Sina Stephon Castle, De'Aaron Fox, Dylan Harper at Devin Vassell ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa magkabilang dulo ng court. Si Fox ay nagbibigay ng mabilis na transition offense at playmaking, habang si Vassell naman ay mahalaga sa spacing at perimeter scoring. Si Castle ay nagdadala ng depensa at energy, samantalang si Harper ay nagbibigay ng karagdagang creativity sa opensa. Ang ganitong lalim ng lineup ay nagpapahirap sa Timberwolves dahil kahit pigilan nila ang isang player, may iba pang kayang pumalit at mag-step up. Alam ni Mitch Johnson at ng buong Spurs coaching staff na magiging desperado ang Minnesota sa Game 6. Sa mga ganitong sitwasyon, kadalasang mas agresibo at mas emosyonal maglaro ang team na nakataya ang season. Kaya inaasahang magiging handa ang Spurs hindi lamang sa pisikal na laban, kundi pati na rin sa emosyonal na intensity ng Timberwolves crowd at players. Kailangan nilang manatiling disiplinado at huwag matangay ng momentum ng home team. Noong Game 1, nagulat ng Wolves ang Spurs sa pamamagitan ng isang upset victory. Kahit nanggaling si Edwards mula sa bench dahil sa dati niyang injury sa tuhod,
nakapag-ambag pa rin siya ng 18 points. Si Randle ay nagtala ng 21 points habang sina McDaniels at Terrence Shannon Jr. ay parehong nagdagdag ng tig 16 points. Ang balancing scoring na iyon ang naging susi upang mabigyan nila ng problema ang Spurs. Ipinakita ng larong iyon na kapag maraming player ng Minnesota ang sabay-sabay na nagiging produktibo, kaya nilang makipagsabayan kahit sa mas malalim na team. Sa kanilang Game 4 victory, muling ipinakita ni Edwards kung bakit siya itinuturing na franchise superstar. Nagtala siya ng 36 points at 6 rebounds habang dinadala ang kanyang team sa isang mahalagang panalo. Ngunit hindi rin siya nag-iisa sa laban na iyon. Si Naz Reid ay nagbigay ng malaking tulong sa pamamagitan ng 15 points at 9 rebounds habang si Rudy Gobert ay naging solid sa loob na may 11 points, 13 rebounds, 4 assists at isang blocked shot. Kapag nagiging agresibo at disiplinado ang supporting cast ng Wolves, mas nagiging mahirap silang talunin. Sa kabilang banda, ipinakita ng Spurs sa Game 5 ang kanilang lakas bilang team sa pangunguna ni Wembanyama na nagtala ng 27 points, 17 rebounds at 3 blocks. Malaki rin ang naging ambag ni Keldon Johnson at Fox sa opensa. Dahil sa dominanteng laro ni Wemby, nahirapan ang Wolves hindi lang sa depensa kundi pati sa kanilang kumpiyansa dahil sa pressure na dala niya sa loob ng court. Sa kabila ng malaking panalo, nananatiling focus si Wemby at iginiit na hindi pa tapos ang serye dahil kailangan pa nilang manalo ng isa pang laro para makarating sa conference finals. Bagamat mataas ang kumpiyansa ng Spurs, alam nilang magiging mahirap ang susunod na laban sa Minnesota dahil desperado ang Timberwolves at susuportahan sila ng malakas na home crowd. Kaya mahalaga para sa Spurs na manatiling kalmado at disiplinado sa kanilang laro. Malamang na magsisimula ng malakas ang Wolves sa Game 6. Asahan na magiging agresibo agad si Edwards at susubukan nilang gamitin ang enerhiya ng kanilang home crowd upang makakuha ng maagang kalamangan. Ngunit hindi sapat ang magandang simula laban sa isang team tulad ng San Antonio. Kakailanganin nilang mapanatili ang kanilang intensity sa loob ng 4 na quarter at makahanap ng paraan upang mapabagal si Wembanyama at ang mabilis na transition offense ng Spurs. Mahalagang bantayan kung paano haharapin ng Minnesota ang matinding depensa ng kalaban, lalo na ang pressure at mabilis na rotations nito. Kailangang iwasan nila ang turnovers at maging disiplinado sa opensa upang hindi maparusahan sa fast breaks. Sa huli, nananatiling paborito pa rin ang Spurs dahil sa kanilang lalim, depensa at dominanteng laro ni Wembanyama, ngunit inaasahang magiging mahigpit at emosyonal ang Game 6 dahil determinado ang Timberwolves na manatili sa serye. Kapag nagpatuloy ang mahusay na laro ng Spurs, malaki ang tsansa nilang makapasok sa Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder.